Sa atensyon ng lahat, naglabas si Uncle Yu ng bakal na cable mula sa combat uniform sa kanyang kaliwang braso at direktang tumusok sa batong pader. Ang eksoskeleto ng tao ay maaaring mapabuti ang pagiging epektibo ng labanan. Ang set ng armor na ito ay pangunahing idinisenyo para sa mga taong may mahinang kakayahan sa suntukan gaya ni Zhang Yi at Lu Keran. Pagkatapos suotin ito, ang bilis at lakas ay lubos na mapapabuti at iba't ibang mga armas at kagamitan ang built-in. Kahit na ilagay ito ng mahinang yang siya, magkakaroon siya ng mga theoretical na halaga na hindi bababa sa mga alien sa antas ng gama. At si Uncle Yu ang unang nag-eksperimento. Sa tulong ng kapangyarihan ng exoskeleton armor, maaari siyang magkaroon ng mas malakas na kakayahan sa labanan. Kasabay nito, responsable din siya sa pagtulong kay Lu Keran na mangolekta ng data para mas mapalakas ang armor. Itinaas ni Uncle Yu ang kanang kamay. Sa palad ng kanyang kamay ay isang pabilog ng nguso na maaaring magpaputok ng mga high-energy laser. Kasabay nito, isang 20 caliber mini rocket launcher ang lumabas mula sa balikat. Itinutok ni Uncle Yu ang laser cannon sa kanyang kamay sa mga alupihan na umaakyat sa ibabaw ng batong pader at nagsimulang manghuli ng mga ito ng tumpak. Ang auxiliary aiming function ng intelligent system ay maaaring gawing mas malakas ang kanyang combat effectiveness sa mga malalaking laban. Bang! 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 Sa isang kisap mata, 5 o 6 na alupihan ang natusok ng mga kanyon ng laser at nahulog mula sa kailaliman. Ang labanan dito ay ikinaalarma ng grupo ng alupihan at kaagad na dose-dosenang pang-alupihan ang mabilis na gumapang dito. Uncle Yu took his time. Siya ay nag-eksperimento sa hanay ng baluti na ito ng maraming beses at ngayon ay napakahusay sa paggamit nito. I click! Bumukas ang likod ng armor at lumabas ang 6 na parang crab machine gun. Ang mga kanyon sa balikat sa kanyang mga balikat ay nagsimulang walang awa na nagpaputok sa mga alupihan sa pader ng bato. Dumagundong ang kanyon ng makina at matapos tamaan ang mga alupihan, mabilis na nabasag ang kanilang matigas na carapace at tumalsik ang berdeng dugo sa mga sirang katawan. Masayang tumawa si Uncle Yu, flexible na ginamit ang hook lock sa armor para mag-shuttle sa rock wall at pagkatapos ay kinatay ang mga alupihan. At ang ganitong uri ng estilo ng pakikipaglaban ay hindi maiiwasang maakit ang atensyon ng mga makapangyarihang nilalang sa tribu ng Earth Centipede. Hindi nagtagal, isang higanting individual na mahigit 10 metro ang haba ang lumabas mula sa grupo ng mga alupihan sa lupa. Ang puting carapace sa buong katawan nito ay naglabas ng kakaibang pakiramdam. Ang matalim na tuka sa ulo nito ay iba sa ibang individual. 2 pala. Isang malaking pincer. Isa itong captain level centipede at tinitingnan nito si Uncle Yu. Naramdaman din ni Uncle Yu ang napakalaking pressure na ito at itinutok ang kanyon ng laser sa kanyang kamay sa alupihan. Boom! Isang laser shot sa espasyo patungo sa alupihan, ngunit pinilipit nito ang katawan at naiwasan ito. Dose-dosen ang peres ng mga paa ang mabilis na umakyat sa batong pader at sumugod patungo kay Uncle Yu. Nararamdaman ni Uncle Yu ang napakalaking pressure. Ngayon siya ay lubos na umaasa sa baluti sa labanan. Kung nabigo ang mga armas tulad ng laser cannon at shoulder cannon, hindi niya direktang makakaharap ang mga kalaban sa antas ng kapitan. Sa kritikal na sandali, kumilos si Liang Yu. Tumalon siya mula sa likuran ni Huahua, at ang dragon sa kanyang kamay ay sumigaw ng tsi-klang nang umalis siya sa kanyang katawan. Nagpaputok siya ng 2 kawit mula sa baywang ng kanyang unipormeng panglaban at isinabit ito sa batong pader, na umindayog sa hangin patungo sa napakalaking alupihan sa lupa. Nakaraan. Sumigaw ang alupihan sa lupa, at ang mga mata ni Liang Yu ay kasing talas ng kutsilyo. Isang agos ng asul na hangin na parang usok ang umapaw mula sa kanyang mga paa at buto, bumalot sa kanyang katawan na parang ulap ng usok, at dumaloy sa likuran niya. Bilang master ng martial arts, dalubhasa rin ni Liang Yu ang panloob at panlabas na mga kasanayan, na tinatawag ding ikibong sa martial arts. Ang mga taong nagsasagawa ng internal martial arts ay gagamit ng paraan ng pagmamasid sa panloob na eksena upang gabayan ang ki sa katawan, linangin ang kanilang moral na karakter, at palakasin ang kanilang katawan. Libu-libong taon na ang nakalilipas, may mga kigong practitioner sa Pekin Dynasty, at kahit sa modernong martial arts, ay may usapan tungkol sa kigong. Gayunpaman, sa pagtaas ng mga thermal weapons at pagbaba ng martial arts,
kasama ng malupit na kondisyon sa pagsasanay, unti-unting nawala si Qigong. Bilang isa sa ilang martial arts masters sa modernong panahon, si Liang Yu ay nagsimulang magsanay ng martial arts sa edad na 3 at siya na lamang ang natitirang kahalili ni Qigong. Gayunpaman, pagkatapos ng 26 na taon ng masipag na pagsasanay, makakaipon lamang siya ng enerhiya upang patayin ang isang kandila 3 metro ang layo. Hindi niya maabot ang maalamat na estado ng enerhiya na umaalis sa katawan at nakakasakit ng mga tao. At ang larangan ng kakayahang kontrolin ang mga bagay gamit ang ki at pananakit ng mga tao gamit ang mga lumilipad na espada ay umiiral lamang sa malayong mga alamat. Minsang sinabi sa kanya ng ama ni Liang Yu na kung gusto niyang makamit ang hakbang na yon, kailangan niyang magkaroon ng 200 taon ng pagsasanay sa martial arts. Nang dumating ang katapusan ng mundo, nagmutate ang katawan ng tao, at nakuha rin ni Liang Yu ang kapangyarihan ng maalamat na airbender. Gumamit ng mga saloobin upang i-activate ang ki sa katawan, ang ki ng mga pag-iisip ay umalis sa katawan, at ang mga lumilipad na espada ay maaaring makasakit sa mga tao. Ngayon siya ay isang tunay na martial arts master. Ibinuka ni Liang Yu ang kanyang manipis na labi at huminga sa hangin. Sa itaas ng mahabang kutsilyo sa kanyang kamay, ang namamalagi na asul na usok ay hindi marilag, ngunit kasing elegante ng laso sa kamay ni Fei Chen. Ito ang pinakabagong kakayahan ni Liang Yu sa martial arts, Mind Ki Entanglement. Inikot ng alipihan na antas ng kapitan ang malaking katawan nito at sumugod kay Liang Yu. Ibinuka nito ang dugo ang bibig at akmang kagatin si Liang Yu sa dalawa. Tinitigan ito ng mga mata ni Liang Yu, walang anumang emosyon sa kanyang malamig na mga mata. Sa isang kisap mata pa lang, dumaan na ang dalawa at napuno ng asul na usok ang hangin. Ilang sandali pa, ang katawan ng higanteng alupihan ay tumama sa batong pader. Pagkatapos ay nag-click ang ulo nito at nahati sa kalahati mula sa gitna. Ang berdeng dugo ay tumalsik ng puff at dahan-dahang bumagsak sa lupa. Si Liang Yu, na may mabilis na mga mata at mabilis na mga kamay, ay ikinawit ang natitirang katawan nito gamit ang isang kawit. Para bang naramdaman niyang hindi komportableng dalhin ito sa kanya, hinugot niya ang isang kadena na bakal. Pinusok ito ng diretsyo sa alupihan, at pagkatapos ay ipinasok ito sa dingding ng bato. Isang captain-level centipede ang talagang tinuhog niya na parang sausage. Liang Yu at Uncle Yu are melee-type alien, at sa wakas ay makakasali na sila sa isang digmaan sa ganitong antas. Sabik silang ipakita ang kanilang lakas. Ang problema ngayon ay hanapin ang mahinang punto ng kalaban at patayin siya ng isang suntok. Kung ang core ay hindi ang ulo, kung gayon kung susubukan mo ito ng paulit-ulit, palagi mong mahahanap ang mahinang lugar nito. Para sa kadahilanang ito, kinailangan ni Han Shanzuo na linisin ang isang malaking bilang ng mga mandurumog sa paligid niya. Si Han Shanzuo ay pumailang lang sa langit at nagsabi ng Sea Crow. Ikinaway niya ang kanyang itim na pakpak, at ang hindi mabilang na itim na balahibo ay nahulog, naging mga uwak sa buong kalangitan, at nagsimulang lumipad patungo sa mga alupihan. Ang uwak at ang alupihan sa lupa ay magkasamang naglalaban, at pagkatapos ng labanan ay umabot sa isang tiyak na punto, maaari pa nilang sirain ang sarili. Pinaginhawa nito ang malaking pressure ni Li Qianggong at binigyan siya ng one-on-one na espasyo kasama ang ina ng insekto. Hinawakan ni Li Qianggong ang mahabang kutsilyo gamit ang dalawang kamay at agad na sumugod. Hindi ito nagmamadaling kumilos. Una, walang target na karapat-dapat sa pagkilos nito. Pangalawa, sinabi rito ni Zhang Yi sa panahon ng operasyon na ang prioridad nito ay protektahan ang mga kasosyo nito sa halip na magmadaling lumaban. Kung hindi, sa lakas nito, hanggat hindi gumagamit ng Epsilon-level ground centipedes ang kalaban, iba pang ground centipedes ang magiging afternoon tiya nito. Tinulungan ni Han Shanzuo si Li Qianggong na magkaroon ng one-on-one na pagkakataon kasama ang insect mother. Kinuyom ni Li Qianggong ang mahabang kutsilyo gamit ang dalawang kamay at nagsimulang seryosong tumitig sa malakas na kaaway na nasa harapan niya. Ang unang bagay na dapat gawin ay hanapin ang takong ni Achilles. As long as I know where its weak point, I can kill it with just one knife. Nagpasya si Li Qianggong. Ang 6 na kaharian ng distansya ay naisaaktibo at siya ay sumugod patungo sa ina ng insekto sa isang iglap. Ang kanyang buong katawan ay naging isang multo, at siya ay naglaslas gamit ang parehong mga espada. Ang katawan ng insect na ina ay marahas na namilipit, ang kanyang tila malaking katawan ay lubhang nababaluktot, at ang dalawang kutsilyo ay naiwasan nito sa kakaibang mga anggulo.
Tumili. Ibinuka ng insect mother ang kanyang malaking bibig at biglang itinutok ang likod ni Li Tianggong at nag-spray ng stream ng malapot na berdengli. Agad na dumistansya si Li Tianggong sa kanyang sarili, at isang malaking bahagi ng lupa kung saan siya orihinal na natunaw, at ang mga butil ng puting usok ay tumaas mula sa lupa. Napakalason at lubhang kinakaing unti-unti. Agad na nagdesisyon si Li Tianggong, at ang energy shock wave ng ina ng insekto ay umabot sa kanya sa susunod na sandali. Pinagsalikop ni Li Tianggong ang kanyang dalawang espada at nilaslas ng krus. Ang malakas na alon ng enerhiya ay nasira mula sa gitna at naging isang kanlurang landas upang mag-shoot sa ibang lugar. Boom! 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 Ang kuweba ay yumanig ng malakas, at si Li Tianggong ay bumangon sa hangin at inatake muli ang ina ng insekto. Mas mabilis niyang hinugot ang kutsilyo, at hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabalisa sa kanyang puso. Naitatakpan lamang ni Fa Tixu ang kanyang kahihiyan sa pamamagitan ng pagtawa at pag-aalipusta sa sarili. Akala niya noon ay kaya niyang magpakitang gilas sa harap ng babaeng gusto niya, pero hindi niya inaasahan na mas magaling pala ito sa kanya. Ang mga dayuhan sa apat na pangunahing rehiyon ay nagsimulang magpakita ng kanilang mahiwagang kapangyarihan at umatake sa tribo ng alupihan. Ang kanilang gawain ay upang maakit ang pansin. Pinakamainam na akitin ang ina at haring mga insekto ng alupihan sa lupa, at pagkatapos ay hayaan silang manghuli ng apat na pangunahing puwersa. Kaya kumilos sila ng walang pag-aalinlangan. Ang mga taga-tiyangang ang pinakahanda. Matagal na nilang nakikitungo sa Earth Centipedes, kaya alam nila kung paano haharapin ang mga ito. Binuksan ni Chen Xiangstar Zujonji ang tactical backpack sa likod niya, at naglabas siya ng sunod-sunod na itim na hugis diskus na bomba, at pagkatapos ay itinapon ito patungo sa batong pader sa ibaba. Mahigpit na hinabol ni Li Tianggong, naglaslas sa hangin at tinutukan ang malaking katawan ng ina ng insekto. Puff puff! Nahati ang katawan ng ina ng insekto sa malalaking sugat at tumalsik ang dugo. Gayunpaman, inikot nito ang katawan habang lumalangoy, at ang pag-atake ni Li Tianggong ay nagdulot lamang ng trauma sa balat dito. At sa napakabilis nitong kakayahan sa pagbabagong buhay, mabilis nitong naayos ang sarili nitong mga pinsala. Puff! Nasa sakit ang ina ng insekto, inikot ang kanyang ulo, at naglabas ng malaking dami ng lason, at agad na humiwalay si Li Tianggong. Ang malaking katawan ng ina ng insekto ay sumampal sa lupa, at ang mga pormasyon ng bato sa ilalim ng lupa ay nagkapira-piraso at naging malalaking bato. Tumili! Ibinulong ng ina ng insekto ang malaking bato gamit ang kanyang katawan at inihagis ito kay Li Tianggong. Si Zhang Yi ay nasuspinde sa himpapawid, at si Han Shanzuo ay may isang peres ng malalaking itim na pakpak sa kanyang likod, na maaari din lumipad sa himpapawid. Si Li Tianggong ay nakatayo sa tabi ni Zhong Yu. Maaaring pahabain ng kakayahan ni Zhong Yu ang mga criss-crossing stone strips sa ilalim ng lupa bilang mga support point anumang oras. Mahinahon nilang pinanood ang labanan sa ibaba, nang walang anumang balak na kumilos, upang hindi maalerto ang kalaban. Nagpatuloy ang labanan, at pinapatay ng alien army ang mga tao hanggang kumulo ang kanilang dugo. Gayunpaman, ang tribo ng alupihan ay lumalabas pa rin sa isang tuloy-tuloy na batis, at wala silang ideya kung gaano karaming mga bagay ang nasa ilalim ng lupa. Mahinahong sinabi ni Zhong Yu sa ilang tao, maraming Yuanshi veins sa ilalim ng lupa, at malamang na hinigop ng 2 epsilon bug na yon ang kanilang kapangyarihan para sumulong. Kapag ang pagkain ay sagana, sila ay nagpaparami sa isang nakababahala. Mabilis na inikot ng ina ng insekto ang kanyang katawan upang maiwasan ang pag-atake, ngunit kung saan nakaligtaan ang 2 espada, walang bakas ng espada na naiwan sa lupa. Sa pagkakataong ito, nalaman ng ina ng insekto ang paraan ng pag-atake ni Li Tianggong. Lumangway ito sa malayo, pagkatapos ay tumalikod, tinutukan si Li Tianggong at namilipit sa lalamunan, at iniluwa ang isang malaking halaga ng kinakaing unti-unting kamandad. Hindi na nga si Li Tianggong nahawakan ang ganitong uri ng kamandad. Ang unipormeng pangkumbat na suot niya ay hindi idinisenyo upang mapaglabanan ang napakalakas na kaagnasan. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang underground rock formations ay corroded sa pamamagitan ng. Kaya kinailangan niyang lumipat ng pwesto. Gayunpaman, pagkatapos niyang umiwas, muling tumama ang pag-atake ng ina ng insekto. Si Li Tianggong ay hindi si Zhang Yi.
Maaari lamang siyang manatili sa hangin sa loob ng maikling panahon, at sa huli ay kailangan niyang bumalik sa lupa. Ginawa ng ina ng insekto ang nakapaligid na lupa sa isang malaking lugar ng lubhang nakakalason at kinakaing unti-unting lupa na nag-iwan sa kanya ng mas kaunting mga lugar upang manatili. Walang kamalay-malay, ang offensive at defensive momentum sa pagitan ng isang tao at isang hayop ay napantayan. Hindi mahina ang ina ng insekto. Nirate ng distrito ng Shengjing ang kanyang index ng kakayahan na kasing taas ng 16,000 puntos na hindi biro. Si Li Changgong ay hindi makaatake ng mahabang panahon, at si Han Shanzuo, na nasa kabilang panig, ay hindi makahinga. Gao Chen, okay ka lang ba? Kung ipagpaliban mo pa ito, kapag bumalik ang 18,000 point king insect na yon, magkakaproblema tayo. Si Li Changgong ay nahuli din sa isang mapait na labanan sa panahong ito. Ang alupihan sa kanyang harapan ay mas matalino kaysa sa kanyang inaakala. Bagamat maraming beses siyang nilaslas ni Li Changgong, sa wakas ay natuklasan ng ina ng insekto ang kapintasan sa kakayahan ni Li Changgong. Ibig sabihin, walang magandang paraan si Li Changgong para harapin ang annihilation sound waves at venom attacks nito. Hanggat patuloy kang umaatake sa dalawang paraan na ito, at lumayo kay Li Changgong, hindi mo kailangang mag-alala na mapatay. Hindi ito sabik na labanan si Li Changgong hanggang sa kamatayan, dahil ito ang kaharian sa ilalim ng lupa, ang teritoryo nito. Hindi magtatagal ay babalik ang king insect, at pagkatapos ay ang dalawang intruder na ito ay patay na. Naalala ni Li Changgong ang sinabi niya noon, at biglang naramdaman ng kanyang mukha ang sakit ng masampal niya ng malakas. Ang mga bug ay hindi may kapansanan sa pag-isip. Nang makitang hindi sumasagot si Li Changgong, nawala ng pasensya si Han Shanzuo. Pinili niyang kontakin sina Zhong Yu at Zhang Yi. Sa oras na ito, ang dalawang tao na naghihintay pa rin ng malalim sa kuweba ay nakatanggap ng tawag mula kay Han Shanzuo, nagkatinginan, at pagkatapos ay piniling buksan ang channel ng komunikasyon. Hoy Luya, ito si Zhen Yuanzi, Chaos. Kumusta ka na dyan? Huminga ng malalim si Han Shanzuo at sinabing, medyo magulo. Hindi natin maaalis ang malaking bug na yon sa maikling panahon. Pumunta ka kaagad para alalayan tayo. Kung hindi, kung babalik ang asawa nito, mas mahihirapan tayong lumaban. May ngiti sa mga mata ni Zhang Yi at Zhong Yue, ngunit nagbubuntong hininga din sila sa kanilang mga puso. Ang alupihan sa lupa ay talagang hindi kasing daling pakitunguhan gaya ng kanilang inaakala. Hindi katakataka na ang distrito ng Shengjing ay maingat na nakikipagtulungan sa ibang mga distrito upang kumilos ng sama-sama. Naisip ni Zhang Yi sa kanyang sarili, ang Yuanshi vein na ito ay talagang hindi ganoon kadaling makuha, kaya sasabihin ko na ang distrito ng Shengjing ay hindi makikisali sa negosyong nalulugi. Matatapos din tayo. Matapos tapusin ang tawag, nagpaliwanag muna si Zhang Yi sa kanyang sariling mga tao. Hua, please stay together and never separate. Safety first. Matapos matanggap ang mga tagubilin ni Zhang Yi, ang lahat ay agad na tumugon, Roger na. Tiningnan ni Zhang Yi ang sitwasyon ng labanan. Bagamat bumubuhos pa rin ang mga alupihan sa lupa, bumabalik din ang malaking bilang ng mga alupihan sa lupa upang umalalay dahil inaatake ang insect mother. Sa makatuwid, ang presyon dito ay hindi partikular na mahusay. Ang mga elite ng tao ay ganap na handa at hindi dapat makatagpo ng masyadong maraming problema. Ngayon, kailangan lang nilang pumatay ng 2 ipsilon para mabilis na matapos ang kaguluhan dito. Alam ni Han Shanzuo at Li Changgong ang pangangailangan ng panahon, gayon din sina Zhang Yi at Zhong Yu. Bagamat nadismaya sina Han Shanzuo at Li Changgong na hindi sila makakuha ng mas malaking bahagi, hindi sila tanga at alam ang kanilang mga prioridad. Kaya humingi sila ng tulong kina Zhang Yi at Zhong Yu. Sina Zhang Yi at Zhong Yu ay hindi nag-atubili. Matapos maipaliwanag ng maikli ang kanilang mga nasasakupan, mabilis silang sumugod patungo sa lungga ng Earth Centipede. Binuksan ni Zhang Yi ang dimensional na pinto at pinauna si Zhong Yu sa kalawakan upang maiwasang maharangan ng Earth Centipede sa daan. Hindi nagtagal ay dumaan sila sa masalimuot na lagusan at nakarating sa malaking kuweba sa ilalim ng lupa. Matapos makapasok ang dalawa sa kuweba, natuklasan nilang hindi perpekto ang sitwasyon ng labanan. Masyadong maraming Earth Centipedes dito. Ito ang mga supling ng mga insect mother na lumamon ng malaking halaga ng Yuanshi mineral veins. Mayroon silang mga shell na maihahambing sa ginto at bakal, at marami sa kanila ay ipinanganak na may malakas na kakayahan sa labanan. Bilang karagdagan,
ang pagiging epektibo ng labanan ng maraming matatanda ay maaaring umabot sa antas ng kapitan, na talagang nagdudulot ng maraming problema kina Han Shanzuo at Li Changgong. Sa kanilang pagpigil at pagkakaroon ng ina ng insekto, talagang hindi ito madaling alisin. Gayunpaman, sa pagdaragdag ni Zhang Yi at Zhong Yu, ang sitwasyon ay ganap na naiba. Nang makita ang kanilang pagdating, biglang nagliwanag sa tuwa sina Li Changgong at Han Shanzuo. Sa wakas nandito ka na, bilisan mo. Tumingin si Zhang Yi sa paligid at nalaman na ito ang gitnang bahagi ng ugat ng Yuanshi, kahit isang malaking core. Dapat ay ang inang insekto at ang haring insekto ay dumaan sa lugar na ito, na iniiwan para sa inang insekto na ipanganak. Ang mga sulok ng bibig ni Zhang Yi ay tumaas ng walang malay. Okay, gawin natin ngayon. Sinabi niya kay Zhong Yu, lilinisin ko itong maliliit na halimaw. Tulungan mo si Gao Chen na patayin ang inang insektong iyon. Bagamat kayang harapin ng kakayahan ni Han Shanzuo ang isang malaking bilang ng mga kuyob ng insekto, bilang isang higanting hayop, ito ay talagang medyo mahirap gamitin sa ilalim ng lupa. At ang kanyang paraan ng pakikipaglaban ay higit sa lahat ay malapit na labanan. Mahirap para sa kanya na harapin ang napakaraming bilang ng carapace. Mga mahihirap na surot. Sa makatuwid, kung talagang pinag-uusapan ng mga kanluranin ang kakayahang maglinis ng mga halimaw, kailangan nilang pag-usapan si Zhang Yi. Tumango si Zhong Yu, mabuti yan. Hindi rin siya pinagdudahan ni Han Shanzuo. Kung tutuusin, walang gaanong pakinabang sa paglilinis ng ganitong uri ng mga mang-uumob, kaya't magkasunod na tumakbo ang dalawa patungo sa ina ng insekto. Tiningnan ni Zhang Yi ang hindi mabilang na mga halimaw sa kuweba, at ang yuan or saan man sa kanluran, na may maliwanag na liwanag na nagniningning sa kanyang mga mata, iyon ang simbolo ng pera. Naglabas muna siya ng 2 white owls. Matapos silang i-upgrade ni Lukeran, ang laki ng 2 baril na ito ay naging mas malaki at ang kanilang timbang ay bumaba. Ang makapal na bariles ng baril ay nakatutok sa kanlurang dinastyang Zhou, at ang Mind Realm ay sumasaklaw sa isang 3 kilometrong radius, at lahat ng galaw ng alupihan ay naobserbahan sa kanyang isip. Pagkatapos, biglang pumutok ang mga busal ng 2 baril na may kakilakilabot na void power, na pinaputukan ang nakapalibot na mga kuyob ng insekto. Sa isang iglap 2 malalaking crater na may diameter ng ulo na ilang libong metro ang sumabog sa kuyob ng insekto. Hindi lamang nito pinatay ang 10,000 Earth centipedes sa isang suntok, pinasabog din nito ang lupa sa mga piraso na naglantad sa mga ugat ng Yuanshi sa ilalim ng ibabaw. Nanatiling kalmado si Zhang Yi at ipinagpatuloy ang pagpatay sa kanila habang kinokolekta ang mga bangkay ng Earth centipedes at ang Yuanshi veins sa magkaibang kalawakan. Kasama ang ilang natitirang kulay na itlog ng insekto sa lupa, nakolekta rin ang mga ito. Ang mga aliping iyon sa lupa ay sumigaw at inatake si Zhang Yi. Lahat ng uri ng mga sinag ng enerhiya at kamandag ay nakatutok kay Zhang Yi, ngunit lahat sila ay ganap na hinihigop ng kanyang alien space. Patuloy na nagpaputok si Zhang Yi gamit ang 2 baril, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Hindi na niya kailangang magpuntirya. Pinapatay niya ang mga pulutong ng mga alupihan sa lupa habang giniba ang kuweba sa ilal. Boom! Nanginginig ang buong kuweba dahil sa kanyang pag-atake. Kung hindi dahil sa napakatigas na mga pormasyon ng bato at lupa at mga bato sa ilalim ng lupa, ang lugar ay matagal na niyang sinira. Gayunpaman, si Zhang Yi ay hindi lamang nagmamalasakit sa kanyang sarili. Hindi siya malayo kay Han Shanzuo at sa iba pa, ninakawan ang pormasyon para sa kanila. Anumang alupihan na gustong lumapit at makialam ay tatanggalin ni Zhang Yi. Ginawa ni Zhang Yi ang kanyang tungkulin kapag nagtatakip at hindi siya magalang kapag oras na para kumita ng pera. Ang 3 tao sa kabilang panig ay walang oras na pakialam kay Zhang Yi. Pinalibutan kasi nilang 3 ang insect mother sa gitna at nagsimulang sakalin. Ang mga kakayahan ni Zhong Yu ay hindi naapektuhan sa anumang paraan sa ilalim ng lupa. Tulad ng Earth centipede, maaari niyang i-maximize ang kanyang mga kakayahan sa kapaligirang ito. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay, at libu-libong haliging bato ang nakaunat mula sa lupa, mga pader ng bangin at itaas sa buong kuweba, tumatawid at nagkulong sa Earth centipede sa gitna. Ang inang insekto ay sumugod sa kaliwat kanan na mayabang, ngunit hindi kayang sirain ang lahat ng mga haliging bato na nilikha ng mga supernatural na kapangyarihan ng ilang sandali. Si Han Shanzuo, sa kabilang banda, ay responsable para sa pagpigil mula sa harapan. Kwak!
Ang mga sigaw ng mga uwak na sinamahan ng mga palatandaan ng sakuna ay patuloy na nagiging mga spelling na nagbubuklod sa mga paggalaw ng alupihan sa lupa. At sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Li Tianggong na ipakita ang kanyang mga kakayahan. Nang hindi makagalaw ang Insect Mother, isang 6-dimensional na walang putol na flash ang lumitaw sa nakaraan at nilaslas ito gamit ang isang matalim na kutsilyo. Kung hindi ubra ang pagputol ng ulo mo, hahatiin ko ito sa gitna sa pagkakataong ito para makita kung makakaligtas ka pa. Naramdaman ng ina ng insekto ang krisis, ngunit pinigilan ito ni Zhong Yu at Han Shanzuo at hindi nakaiwas sa espada ni Li Tianggong. Kaya't itinaas nito ang kanyang ulo, itinutok ito kay Li Tianggong at nagpadala ng isang serye ng mga annihilation sound wave. Hindi umiwas si Li Tianggong, hinawakan niya ang kutsilyo sa magkabilang kamay at tinamaan ng malakas. Hinati niya ang espasyo sa harap niya gamit ang isang kutsilyo, at ang mga sound wave ng annihilation ay pinakinis ng kutsilyong ito. Ang kutsilyo sa kabilang kamay ay tumama sa ulo ng Insect Mother. Hindi nakaiwas ang Insect Mother, at nagmamadaling inikot ang kanyang katawan upang maiwasan ito, ngunit pahilis pa rin ang laslas ng kutsilyo mula sa baywang nito. Iyay! Ang espada ni Li Tianggong ay parang paghiwa ng tofu, hinahati ito sa pahilis sa dalawang hati. Bang! Bang! Bumagsak sa lupa ang dalawang bahagi ng katawan ng ina ng insekto, ngunit hindi nagtagal ay may lumabas na mabahong likido mula sa bali, at nagsimulang tumubo ang isang bagong katawan. Sumugod sina Zhong Yu at Han Shanzuo. Nagtransform si Zhong Yu bilang isang higanting bato at hinawakan ang kalahati ng kanyang katawan. Hinawakan din ng mga kuko ng ibon ni Han Shanzuo ang nanginginig na itaas na bahagi ng katawan. Huminga ng mahabang hininga si Li Tianggong at biglang nawala na may kasamang whoosh. Ang kanyang katawan ay kasing bilis ng kidlat, mabilis na lumampas sa katawan ng ina ng insekto, at ang dalawang mahabang kutsilyo ay gumawa ng mga hiwa na parang multo. Sa isang iglap, ang Insect Mother ay nahahati sa mahigit 100 malalaking piraso ng laman at dugo. Si Zhang Yi ay nakakolekta ng maraming Yuanshi veins sa oras na ito, kabilang ang ilang ground centipedes. Lahat sila ay kumakain ng mga ugat ng Yuanshi at naglalaman ng malakas na enerhiya sa kanilang sarili, kaya hindi sila masasayang kapag nakolekta. Nang makitang napatay ang ina ng insekto, mabilis siyang lumipad patungo sa pinangyarihan, naghahanda na makilahok sa pag-ukit. Ang malaking Insect Mother ay nakahiga sa lupa tulad ng isang malaking tren, at ang mga piraso ng laman ay namimilipit pa rin. Matalim na sinulyapan ni Li Tianggong ang mga katawang ito, at nalaman na ang laman at dugo ng gitnang bahagi ng katawan ay nagsimulang tumubo ng mabilis at naging mga paa. Walang pag-aalinlangan, ibinato niya ang mahabang kutsilyo sa kanyang kamay, yeti, at inihagis ang katawan sa lupa ng may ingay. Sa pamamagitan ng matapos magtulungan ng 4 na tao, tuluyan na nilang napatay ang Insect Mother. Gayunpaman, ito ay sinasabing isang pagpugot ng ulo, ngunit si Li Tianggong ay lumipad at pinutol ang kapirasong laman at dugo, at sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakita niya ang isang napakalaking masiglang puso, na patuloy pa ring tumitibok ng malakas, na parang ayaw niyang tanggapin ang ganoong kapalaran ng kamatayan. Mula sa puso, naramdaman ng 4 na tao ang malakas na sigla, ngunit mabilis din itong namamatay matapos mawala ang katawan nito. Ang malalaking bahagi ng berdeng dugo ay bumuhos sa mga daluyan ng dugo at naging maliit na lawa. Lumapit si Zhong Yu, naglabas ng isang metal na kahon mula sa kanyang katawan, at pinindot ang buton para gawing sealing device, tinatakan ang puso na mas matangkad sa tao para maiwasan ang pagkawala ng enerhiya. After the operation is over, we will discuss how to divide it. You should have no objections, right? Si Zhang Yi at ang iba pa ay likas na napaka-emosyonal, at ang pinagmulan ng 16,000 puntos ng mga dayuhang hayop ay napakabihirang. Pero alam din nila na mahirap para sa kanila ang sumuko sa isa't isa, at ang hidwaan dito ay maaaring mauwi sa away. Mas mabuting hatiin ito pagkatapos lumabas. Anyway, kahit hindi mo makuha ang source, makakakuha ka pa rin ng mahalagang Yuanshi vein. At ipinahayag kaagad ni Zhong Yu na sumuko siya sa pakikipaglaban para sa pinanggalingan, kaya nakaramdam siya ng higit na kagaanan kapag nakikitungo sa iba. Ngunit, paano ang king insektong iyon? Saan kaya nagpunta? Sumimangot si Zhang Yi at nagpahayag ng kanyang pagdududa. Ang labanan dito ay tumagal ng higit sa 10 minuto, at ang pagbabago-bago ng enerhiya ay napakalaki na imposibleng hindi ito maramdaman ng king insect hanggat ito ay nasa paligid.
Ngunit namatay ang inang insekto at hindi pa rin lumitaw ang king insekto. Ito ay walang alinlangan na kakaiba. Hinaplos ni Han Shanzuo ang kanyang baba, alam mo bang darating kami at tinatakot ka? Sinabi ni Zhang Yi, malamang. Kung naririto ang king insect, maaaring hindi natin mapatay ng ganoon kadali ang inang insekto. Bilang isang hari, ang pagtakas ng walang pakikipaglaban ay hindi naaayon sa gawin ng Zerg. Nahulog din si Zhong Yu sa malalim na pag-isip. Maliban na lang kung may mas mahalaga kaysa sa sarili mong tribo. Ipinagpag ni Li Qianggong ang dugo sa kanyang mahabang kutsilyo at tumingin sa malaking bangkay ng inang alupihan sa kanyang harapan, puno ng pagmamalaki ang kanyang mukha sa pagpatay sa isang malakas na kaaway. Kahit ano, bagay na bagay. Kung lilitaw ang king insect na yon, mapapatay ko pa rin. Ngunit nang matapos siyang magsalita, ang buong kuweba sa ilalim ng lupa ay biglang nagsimulang manginig ng husto. Ang lupa ay yumanig, at ang kisaming bato sa itaas ng ulo ay nagbitak-bitak, at malalaking bato ang bumagsak, na may halong mga fragment ng Yuanshi veins na kumikinang sa asul na liwanag. Boom! Isang nakakabinging tunog ang sumabog sa likuran niya at bumaril ang apoy sa kalangitan. Ang nakasisilaw na pulang ilaw ay halos imposibleng buksan ang kanyang mga mata, at sinamahan ng isang hindi mabata na mainit na temperatura. Kahit na kayang ayusin ng combat uniform ang temperatura, malinaw na lumalampas ang temperatura sa limitasyon nito sa pagkarga. Sa kabutihang palad, ginamit ni Zhong Yu ang standard armor sa kanilang apat na nagbibigay sa kanila ng isang kalasag na kasing bigat ng bundok upang hindi sila maapektuhan ng napakataas na temperaturang ito. Anong nangyayari dito? Ang apat na tao ay tumingin sa likuran nila ng maingat, tanging ang tuktok ng bundok kung saan ang ina ng insekto ay orihinal na nakabaon na nanginginig ng marahas. At pagkatapos ay mga bitak na kasing siksik ng sapot ng gagamba na lumitaw sa bundok. Ang naglalagablab na apoy na may halong abo ay bumubulusok sa langit, at ang magma ay bumubulusok, lumilipad sa lahat ng direksyon na parang mga kanyon. Underground vulkan. Sabi ni Zhong Yu. Itinaas ni Zhang Yi ang kanyang kamay at hinarang ni Shenluo Wanxiang ang apat na tao. Matapos lumipad ang lahat ng mga bumabagsak na bato at magma, ang mga ito ay ganap na hinihigop ng magkaibang espasyo. Kung ito ay isang bulkan sa ilalim ng lupa na sumasabog, hindi ito magiging isang malaking problema para sa apat na ipsilon. Ngunit ang sumunod ay isang nakakabinging nakakakilabot na hiyawan. Puff! Isang malaking pulang ulo ang lumabas mula sa bunganga, at binalot ng magma ang katawan nito nang walang anumang pinsala. Tanging ang maliit na kalahati ng katawan na nakalantad mula sa bunganga ay talagang malapit sa haba ng isang inang insekto. Ang makapal at mahahabang paa nito ay nagkakamot sa bunganga, at ang katawan ay dahan-dahang gumagapang palabas. Ang dalawang paa sa harap ay kasing laki at matalim na parang kuko ng alimango. Sa sandaling nakita niya ang bagay na yon, nagbago ang ekspresyon ni Zhong Yu. King Insect. Pero paano naging ganito? Ang King Insect na binanggit mo. Ang mga ekspresyon ng tatlong tao ay naging lubhang solemn. Ito pa rin ba ang nakita natin kanina? Nakita nila ang hitsura ng King Insect sa mga larawang ibinigay ng rehiyon ng Shenjing. Kahit na ang King Insect ay mas malaki kaysa sa Mother Insect, ang haba ng katawan nito ay halos 200 metro lamang. Ngunit ang behemoth na lumitaw sa harap niya ay natatakpan ng mainit na magma at hindi bababa sa 500 metro ang laki. Ang pinaka-nakakatakot na bagay ay ang pakiramdam ng panganib na dulot nito sa mga tao ay higit na higit kaysa sa ina ng insekto. Huminga ng malalim si Zhang Yi at malamig na sinabi, ito pa rin ba ang King Insect na may 18,000 points? Gumapang ang King Insect palabas ng bunganga, ang katawan nito ay nababad sa magma, namumula ng apoy. Mabilis na umagos palabas ang magma at bumuhos sa buong kuweba. Tulad ng isang demonyong gumagapang palabas ng impyerno, nagdulot ito ng matinding pang-aapi sa apat na taong ipsilon. Lalo na nang matuklasan nitong naputol ang kapareha sa alupihan, umungol ito sa sobrang galit. Hiss! Itinaas nito ang ulo, pagkatapos ay ibinuka ang napakalaking bibig sa apat na tao, at isang pulang enerhiya ang mabilis na namuo sa bibig nito. Sa susunod na sandali, isang payat na sinag ang bumaril patungo sa apat na tao. Hindi nag-atubili si Zhang Yi. Siya ang pinakamabilis at diretsong umiwas. Bagamat ang reaksyon ni Li Qianggong ay mas mabagal sa kalahati, ginamit pa rin niya ang kakayahan ng 6 realms without distance para magbukas ng 1 kilometrong distansya.
Si Han Shanzuo at Zhong Yu ay medyo mabagal. Kahit sinubukan nilang umiwas, naantig pa rin sila. Ang kalasag ni Zhong Yu ay nakakabit sa kanila, at sa isang dumaan na tingin, ang kalasag ay nabasag sa malalaking piraso, halos maputol ang braso ni Han Shanzuo. Ang payat na sinag ay agad na tumagos sa makapal na pagbuo ng bato, at sa isang suntok lamang, tumagos ito sa isang channel na libu-libong metro ang haba sa lalim ng lupa. Boom! Ang buong si Reitu ay nanginginig ng marahas, na para bang hindi nito makayanan ang gayong kakilakilabot na kapangyarihan. Dahil sa suntok na ito, naging sobrang solemn ang mga ekspresyon ng bawat isa. Paano maihahambing ang mapanirang kapangyarihang ito sa isang dayuhang hayop na may 18,000 puntos? Ito ay hindi bababa sa 2,000 puntos. Tumingin si Zhang Yi kay Zhong Yu, ganito ba gumagana ang iyong katalinuhan sa Shenjing District? Ang mukha ni Zhong Yu ay napakasolemn din, at ang kanyang mga mata ay madilim at hindi maintindihan. A month ago, hindi naman talaga ganito. Hindi nagsinungaling si Zhong Yu tungkol dito, dahil napanood din ni Zhang Yi at ng ilan pang iba ang video ng labanan noong panahong iyon, kaya hindi ito maaaring peke. Pagkatapos ay mayroon lamang isang paliwanag, ang lakas ng King Insekto ay tumaas ng husto sa buwang ito. Hindi katakataka na kailangang manatili ang insect mother sa mountain pass na yon. Ito ay hindi lamang upang mapisa ang larvae, ngunit din upang protektahan ang King Insekto. Isang tanong ang sumagi sa isip ni Zhang Yi. Ano ang nakuha ng bagay na ito sa ilalim ng lupa para mabilis itong umunlad? Masasabi bang ito ang mahiwagang sangkap sa ilalim ng Qinling Mountains? Isang bagay na tulad ng pinagmulan ng Diyos, o ang pinagmulan ng mga duwende? Ang biglaang paglitaw ng King Insect ay hindi lalampas sa inaasahan ng lahat. Ngunit ang nagpapabigat kay Zhang Yixi ay ang power index nito ay umabot na ngayon ng hindi bababa sa 20,000 puntos. Ang power index nito ay 4,000 puntos na mas mataas kaysa sa Insect Mother. At para sa mga kanluranin, ito ay walang alinlangan na hindi inaasahan, isang mahirap na labanan. Pero ngayong umabot na sa ganito ang usapin, syempre imposible na silang umatras. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng halimaw na may power index na 20,000. Ngunit hindi imposibleng manalo ang mga kanluranin kung sila ay magsanib puwersa. Ang kaisipan ni Zhang Yi ang pinakakalma. Mabigo man ang laban na ito, mayroon pa rin siyang paraan para makatakas. Ang mga alupihan sa lupa ay umangkop sa kapaligiran sa ilalim ng lupa. Hindi sila maaaring mabuhay sa ibabaw ng mahabang panahon at hindi natatakot na habulin sila. Lahat lumaban. Patayin mo. Sabi ni Zhong Yu sa malalim na boses. Lumipad si Zhang Yi sa lugar kung saan nahulog ang ina ng insekto, at dinala muna ang malaking katawan ng ina ng insekto sa kanyang sariling alien space. Ang isang kakaibang hayop sa antas na ito ay may maraming kayamanan dito, kaya magandang ibalik ito para sa pagsasaliksik. Lalo na ang carapace sa katawan nito, kung hindi dahil sa kakayanan ni Li Qianggong na pigilan ito, maraming pagsisikap para mabuksan ito ni Zhang Yi at ng iba pa. Nang makita ito ng ibang mga tao, wala silang masabi sa oras na ito. Ang orihinal na plano ay magpadala ng isang tao upang kunin ito pagkatapos ng labanan. Ngunit ang hitsura ng King Insect ay hindi magbibigay sa kanila ng pagkakataon ngayon, at lahat ng nasa kuweba ay masisira, kaya iniwan nila ito kay Zhang Yi. Hawak pa rin ang kanang kamay ni Zhong Yu ang malaking selyadong puso. Nag-isip siya sandali at sinabi kay Zhang Yi, "Kagulo, ilagay mo rin ito sa iyo." Pagkatapos niyang magsalita, ibinato niya ang puso ng ina ng insekto kay Zhang Yi, at itinago ito ni Zhang Yi ng walang paggalang. Kailangan pa nating lumaban ngayon. Imposible para sa iba na labanan ang King Insect na may malaking puso sa kanilang likod. Ang kaginhawahan ng kakayahan ng sistema ng espasyo ay ganap na ipinakita sa oras na ito. Ngunit hindi sila binigyan ng King Insekto ng panahon. Nawasak ang kanyang tahanan at pinatay ang kanyang kinakasama na ikinagalit ng hari ng kaharian sa ilalim ng lupa. Matapos mawala ang kanyang ina na insekto, wala itong mahusay na mga kasosyo sa pagsasama at hindi makapagsilang ng mga natitirang supling. Isa itong malaking dagok sa buong grupong etniko. Hiss! Ang energy ray ay parang isang mahaba at makitid na talim, tumagos sa espasyo, at pagkatapos ay sweep patungo sa mga kanluranin. Ang malalaking kuweba sa ilalim ng lupa ay pinutol mula sa gitna at gumuho. Ang mga tao sa kanluran ay nakapag-adjust na sa estado ng pakikipaglaban sa oras na ito, ngunit walang nangahas na madaling harangin ang pag-atake ng King Insect.
Minamanipula ni Zhong Yu ang lupa at mga bato upang bumuo ng malalaking haligi upang palibutan ang king insekto, sinusubukang gayahin ang nakaraang paraan ng pakikitungo sa inang insekto. Ngunit ang king insect ay nagwalis lamang ng isang light ray at lahat sila ay nabasag sa pulbos. Inilabas ni Zhang Yi ang puting kuwago at ikinulong ang malaking katawan ng king insekto ng All Things Follow. Hindi siya nag-atubili, at ang unang pag-atake ay ang pinakamakapangyarihang paraan ng pag-atake, Halberd of Destruction. Kung may mga katulong sa paligid, hindi na kailangang maglaan ng oras sa pagsubok nito ng dahan-dahan. Gamitin lang ang hakbang na ito para subukan ang bilis ng depensa at reaksyon nito. Nagsanib ang dalawang baril at isang malaking madilim na walang laman na aura ang lumitaw sa likod ni Zhang Yi. Ang walang katapusang void power ay sumunod kay Bai Xiao na parang isang madilim at malagkit na tubig. Pagkatapos ay tinutukan niya ang haring insekto at naglunsad ng isang nakadurog na suntok. Ang muzzle ng baril ay nakatutok sa posisyon ng king insect sa oras na ito, ngunit pagkatapos na mailabas ang bala, liliko ito sa dimensional na gate sa mid-air at tutungo sa posisyon ng king insect makalipas ang 2 segundo. Kung hindi mo naranasan ang paglipat na ito, walang sinuman ang mabilis na makakadetect ng misteryo. Ang king insect ay natural na walang pagbubukod. Naramdaman nito ang kapangyarihan ng paglipat na ito at walang intensyon na dalhin ito ng direkta. Ang malaki at baluktot na katawan ay napaka-flexible, ang mga kalamnan ay napilipit, at ang katawan ay umiwas sa unang tilapon ng Halberd of Destruction. Ngunit hindi nito inaasahan na ang pag-atake mula sa baril ng baril ay maaaring magbago ng kurso sa kalagitnaan. Boom! Ang Halberd of Destruction ay tumama sa katawan ng king insect, tinutukan ang baywang at tiyan nito, kung saan nagmula ang kapangyarihan nito. Sa pamamagitan lamang ng pagsira sa lugar na iyon mapatay ang king insekto. Tinitigan ni Zhong Yu at ng iba pa ang king insect. Lahat sila ay natakot sa kapangyarihan ng pagkilos na ito. Hindi nila alam kung gaano kalaki ang pinsalang idudulot nito sa king insekto. Ang Death Halberd ay lumikha ng isang malaking madilim na espasyo sa lokasyon ng Overlord Worm. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang madilim na espasyo, at nakita ng lahat ang isang eksena na nagpamanhid sa kanilang mga anit. Ang suntok ni Zhang Yi ay talagang nagdulot ng mabisang pinsala. Kitang-kita nila na ang baywang at tiyan ng king insect ay durog-durog na, may dugo at laman na umaagos kung saan-saan. Ngunit sa parehong oras, isang malakas na sigla ang kumalat sa katawan ng king insekto, at ang mga sugat nito ay gumagaling sa bilis na nakikita ng mata. Nang malinaw na makita ni Zhong Yu at ng iba pa, ang katawan nito ay bumalik sa orihinal nitong hugis. Hindi pa ba sapat ang attack power ko? Sumimangot si Zhang Yi, ngunit mabilis niyang itinanggi ang pahayag na ito. Matapos ma-master ang power of the void, ginawa niya ang gap sa kanyang attack power. Ang paglipat na ito ay talagang isang bangungot para sa mga estranghero sa parehong antas. Gayunpaman, masyadong malakas ang defensive power ng king insect, kasama ang nakakatakot na kakayahan sa pagbawi, maliban kung ang pinanggalingan nito ay agad na nawasak, hindi ito mapapatay sa maikling panahon. Isang makahulugang ngiti ang lumitaw sa sulok ng bibig ni Li Changgong. Mukhang kailangan ko pang sumama. Nagtaas ng kilay si Zhang Yi, oh. Talaga. Sinabi ni Zhong Yu, masyadong malakas ang depensa ng taong ito. Mabubuhay siya sa magma na nagpapakita na hindi siya kayang patayin ng ordinaryong paraan. Ngayon, gamitin natin si Gao Chen bilang pangunahing umaatake, at hayaan ang iba na tulungan siyang lumikha ng mga kondisyon sa pag-atake. Walang sinabi si Zhang Yi. Talagang mahirap pakitunguhan ang malaking tao na ito. Quack! Nag-transform si Han Shanzuo bilang isang malaking disaster crow na may mga itim na balahibo na nahuhulog sa hangin. Pinigilan ng batas ng disaster omen ang king insect na lubhang nililimitahan ang bilis ng reaksyon at lakas ng katawan nito at maging ang operasyon ng mga superpower nito. Ang bilis maglag. Gao Chen! Umungol si Han Shanzuo. Si Li Changgong ay bumangon sa hangin at pagkatapos ay lumipad sa likod ng king insekto. Alam ko na kung nasaan ang vital point mo, at papatayin kita gamit ang kutsilyong ito. Hanggat isang beses siyang pinapatay ni Li Changgong, gaano man kalakas ang depensa, ito ay babagsak at mahahati sa dalawa. Ngunit sa sandaling lumitaw siya sa likod ng king insect, ang katawan ng king insect ay nanginginig ng husto, at isang malaking halaga ng magma ang lumabas mula sa kailaliman ng lupa na tumataas sa kalangitan.
Dahil sa biglaang pagbabago, nawala ng bantay si Li Changgong, at kinailangan niyang dock para maiwasan ang magma. At sa sandaling ito, ang ulo ng king insect ay dumaan sa magma, pinilipit ang katawan nito at kinagat ito. Ang bilis ng king insect ay napakabilis kaya gusto ni Li Changgong na putulin ang ulo nito gamit ang isang kutsilyo, ngunit sa halip ay tumalikod ito upang maiwasan ang direksyon ng talim at kinagat ang kanyang katawan sa kakaibang anggulo. Ang kaliwang braso ni Li Changgong at ang mahabang kutsilyong gawa sa adamantium alloy sa kanyang kamay ay sabay na kinagat. Hindi nagtagal ay inalalayan ang mahabang kutsilyo, crack, crack, nabasag sa higit sa 100 piraso. Dahil sa matinding sakit ay namutla kaagad ang mukha ni Li Changgong, at halos himatayin siya, ngunit nagawa pa rin niyang kumapit sa kanyang malakas na paghahangad. Ang mga paa ni Zhong Yu ay tumuntong sa lupa, at hindi mabilang na mga bato ang bumabalot sa kanyang katawan. Nag-transform si Zhong Yu bilang isang higanteng bato na daan-daang metro ang taas at sumugod sa gilid ng king insect, sinuntok ito ng malakas. Iniligtas nito ang buhay ni Li Changgong. Mabilis siyang dumistansya at nag-inject ng gamot para matigil ang pagdurugo.